Amen. So, magandang araw sa inyo. So, ngayon ay magmo-morning revival preview ulit tayo. So, alam niyo kasi nandito ako ngayon sa sa kusina. So, kusina naman 'to. Kasi kung saan-saan lugar ako na umiikot dito. Alam niyo kasi busy kasi 'tong lugar na 'to eh. Kaya tinetsempuhan ko lang yung mga lugar na medyo walang tao, doon ako pumupwesto. Kaya minsan nasasabay, may gumagawa, maingay siya. So, pasensya na kayo. So, kaya pag may nagtatrabaho, napipick up yung ingay. So, ngayon nandito ako sa kitchen. Okay naman dito. Ayan. So, kita nyo. Ito yung kitchen na ginagamit namin. Okay, dito mabilis magkape. So, mga kapatid, ang importante at least na nakakapag-preview tayo. At nakita ko yung mga video ko. may mga ads din. Kaya, yun, hindi naman natin pwedeng alisin yon kasi tayo ay nakikigamit lang ng platform ni YouTube. Kaya siya pa rin ang boss dyan. Kung ano yung gusto niyang gawin, ilagay niya. So, wala, talaga ilalagay niya yan. Pero ang maganda, ito mga platform na ito, libre. So, yun. Kasi kung magbabayad tayo ng mga station, radio station, o TV station, hindi natin kakayanin yan. Kaya sinasamantala natin na may mga ganitong libreng platform pwede natin gamitin. Para sa mga bagay na gaya nito, hindi naman tayo magti-TikTok dito. Kaya tingin ko, okay lang yan. At nakita ko yung mga ads naman maiiksi lang. At yung mga pwedeng i-skip, ma-skip nyo naman. So, ganun talaga yan. Pero ang maganda, at least meron tayong ganitong uri ng isang klaseng ministeryo. Morning Revival Preview. Di ba? Okay lang. Amen. So, ang ating schedule ngayon ay week 6, Thursday na to. Thursday na to. Okay, tama. Thursday na siya. Amen. So, may mga verses dito. Babasahin ko. So, una ay 2 Corinthians 3:18, Romans 8:29. But we all with unveiled face, beholding and reflecting like a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, even as from the Lord's Spirit. Alam niyo, ito yung pinakamagandang verse sa topic ng transformation Dito talagang binanggit yung word na transform. Kaya itong terminology transform, palagi natin ginagamit kasi ito ay batay sa katotohanan na meron talagang transformation. At kung gusto nyong pumunta sa topic ng transformation, ito yung verse na the best. So, anong makikita mo rito? Tayo ay inihalin tulad sa mga salamin. Diba? Yan yung mga magagandang paglalarawan Sa transformation, tayo ay katulad ng mga salamin. At upang ma-reflect mo kung ano ang nasa harapan mo, kailangan alisin mo yung tabing. Dapat walang tabing sa pagitan ng salamin at nung image na gusto mong i-reflect niya. Kaya sa umpisa pala sinasabi rito, dapat tayo ay unveiled face. Walang tabing. At minsan yung mirror, marumi rin naman, hindi rin makita masyado yung mga image, di linisin mo. So, alisin mo yung mga yung mga sagabal, mga dumi. Lagi mo siyang gawing isang malinis na salamin. Unveiled siya. At ito ay nakaharap sa Panginoon. Upang yung image ng Panginoon ma-reflect natin sa ating sarili bilang mga salamin ng Panginoon. At sinasabi rito, ang ating reflection sa image ng Panginoon ay isang klase ng transformation. Tungo sa kung anong naka-reflect sa Kanya, yun ang magiging itsura o goal ng ating transformation. Pero dapat walang veil. Kaya importante rito, sinasabi rito, kailangan
pinanghahawakan mo. Okay? Beholding. O minamasdan mo. Pinanghahawakan mo, minamasdan mo, o diyan ka nakaharap. No? Sa mukha ng Panginoon. Upang ito ay mai-reflect natin. At sa ganyang image, tayo ay kanyang tatransformahin, no? From glory to glory. Sinong gagawa niyan? The Lord Spirit. So, ang transformation ay gawain ng Espiritu. Hindi natin kayang i-transforma yung sarili natin. Kailangan yung Espiritu ang gumawa nito. Kaya madalas sinasabi natin, ang Espiritu ay transforming Spirit. So, yan yung gawain niya. Sinasagisag siya ng mahahalagang bato. Kasi transformahin ka niya tulad sa isang mahalagang bato. Fitted sa New Jerusalem. No? At sa panahon na yon, ngayon, siyempre, yan din ang direksyon natin. Maging mga mahahalagang bato tayo, tungo sa pagtatayo ng gusali ng Panginoon. No? So maganda itong verse na to. Tapos yung Romans 8:29, sabi rito, because those whom He foreknew, He also predestinated to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Okay, so ito naman yung confirmation. Okay? Confirmation. Ang confirmation naman ay pagwawangis, no, sa larawan ng unang anak ng Diyos na walang iba kundi si Jesucristo. So yun yung ating direksyon. No, ang image ay maging katulad ng panganay na anak ng Diyos. Okay, so upang sa ganon matupad, no, ang sinasabi na siya ay ang panganay, no, sa maraming mga magkakapatid. Kasi pag walang naging katulad ng Panginoon sa buhay at kalikasan, di nag-iisa pa rin siya. Asan yung mga kapatid niya? Pero kung naibunga yung marami mga kapatid niya, siya ay tatanghaling panganay sa lahat ng mga kapatid niya o sa lahat ng mga anak ng Diyos. Pero dapat maiwangis sila. No? So, yung una, transformation. Yung pangalawa, confirmation. So, ito yung mga proseso ng organic salvation ng Panginoon, sinasagawa sa pamamagitan ng Espiritu. The apostles, as the examples and representatives of all believers, are the ministers of Christ. Amen. In 2 Corinthians 3:8-9, the glory is related to the ministry of the new covenant. Amen. So, dito, meron sinabi. Sabi niya, yung mga believers, okay, so ang mga naunang mga believers ay ang mga apostol. Sila ay naging mga kinatawan, okay, mga halimbawa ng mga tagapaghain ni Kristo. So, ano sila? Sa English, ministers. Ano tayo? We are ministers. No? Mas magandang term yun kasi very appropriate yung term na ministers kaysa workers. No? Sapagkat ang tagapaghain, agad-agad naintindihan mo na ang kanyang pinakagawain ay ang maghain ng buhay. Di ba? So, pag worker ka, napaka-general yung term, worker. So, dapat mas maganda yung minister. No? Tayo ay mga tagapaghain. Tapos itong salitang minister, tumutukoy doon sa tao. Doon sa tao. Tapos, sabi niya, yung kaluwalhatian ng Diyos na binabanggit sa 2 Corinthians 3:8-9, yung kaluwalhatian ng Diyos, okay, ay related siya sa ministry of the new covenant. Okay, so yung ministry of the covenant, glory siya. Katumbas siya ng kaluwalhatian. So hindi lang siya isang klaseng work o ordinary work, kundi glory. Ang ministry ng bagong tipan ay isang kaluwalhatian. No? Kasi
ang ministry ng bagong tipan, okay, ay isang buhay na persona na walang iba kundi si Kristo. Kaya ang ministeryo niya ay ministeryo ni Kristo na siyang kaluwalhatian ng Diyos. Pag ang ministeryo ng isang tao, sabi mo, oh, preacher ako. Preach. Okay, so ano ba yung preach mo? So marami naman preacher sa mundo eh. No? So yung mga ibang preacher ay basta may sinasabi lang. Maski mga nonsense, basta preacher okay na. Pero hindi tayo ganyan. Ang ating gawain ay isang uri ng ministeryo ng kaluwalhatian. No? Na kung saan, kung ikaw ay nagmi-ministeryo, meron siyang glory. Ang glory ay kahayagan ng Panginoon. So, yan ang totoong ministeryo sa bagong tipang ekonomiya ng Diyos. Kaya glory siya, sinasabi rito. Okay. In verse 18, okay. The glory is related to the apostles, the ministers of the new covenant. This shows that the ministry of the new covenant is not merely an activity carried out by the new covenant ministers. Rather, it is what the new covenant ministers are. So, na-combine na siya. No? So, unang-una, sinasabi sa atin, yung mga ministers ng Panginoon. Okay? Ito ay mga representative ni Kristo. Okay? At pagdating naman sa 2 Corinthians 3:8-9, okay, itong kanilang ministeryo ay katumbas ng kaluwalhatian. Meron siyang kaluwalhatian. No? At pagkatapos sinasabi sa atin na itong ministeryo ng bagong tipang ekonomiya o bagong tipan, ministeryo ng bagong tipan na siyang kaluwalhatian, okay, ay hindi lamang mga activity. Hindi siya activity. Hindi siya mga simpleng gawa. Okay? Kundi ito ay ang bagong tipang ministeryo na kaisa ng mga tagapaghain. Ang ibig sabihin, hindi siya dalawang item. Yung nagmi-ministeryo, yung tao, siya rin yung ministeryo niya. Oh, di ba? Ibig sabihin, yung tao, kailangan tama para siya ay maging isang ministeryo. Hindi siya pinaghihiwalay. Kaya sinasabi natin, ang iyong gawain ay tumutukoy kung ano ka. Kung ano ka. Hindi hiwalay ang gawain mo sa iyo. No? Kundi ang gawain natin bilang isang mga tagapaghain ay siya ring ministeryo ng bagong tipan. At ito ay ministeryo ng kaluwalhatian. So, ang importante dito, kung ikaw ay nagmi-ministeryo, no, nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa iyo. So, yun yung sinasabi dito. So, yan yung ministeryo ng bagong tipan. Okay, so, they are one with their ministry. Oh, di ba? Brother, kumusta ang ministeryo mo? No? Dapat sasabihin mo, ako yan. Ako ay kaisa ng kung ano ang aking ministeryo. No? So, ganun siya. They are one with their ministry. For the same invisible glory, saturation pervades both their work and their being, so that there is no difference between the two. Walang pinagkaiba. Sabagat ganito, yung iyong ministeryo ay kaluwalhatian, tumutukoy sa isang persona na walang iba kundi si Kristo. Pero kung gusto mo na ang ministeryo mo ay maging ikaw din, kailangan ang ministeryo mo ay na-saturate sa iyo. Ikaw ay tigma ng kaluwalhatian ng Panginoon. No? Upang sa ganon, ang iyong pagmiministeryo ay pagmiministeryo ng kaluwalhatian ng Panginoon na walang iba kung hindi ikaw din mismo. So, ang tandaan ninyo, ang gawain hindi katulad ng, ako, meron akong message. Mamayang gabi, magre-review ako. Memorize. Eto na, memorize ko lahat. Pwede na.
Hindi ganyan ang ministeryo. Ang ministeryo ay isang buhay na persona na hahayag mo, no? Para magawa mo yan, dapat siya ay naibuo sa iyo. Constituted ka. Kung hindi ka constituted, wala kang karapatan na magministeryo ng ministeryo ng bagong tipan na siyang kaluwalhatian ng Diyos. So, yan yun. Amen. So, second paragraph na ako. That our face is unveiled means that our heart has turned to the Lord, so that the veil has been taken away, and the Lord, as the Spirit, has freed us from the bondage, the veiling of the law, so that there is no more insulation between us and the Lord. Ang isang nagmiministeryo ay dapat meron siya isang mukha na hindi natatabingan sa harapan ng Panginoon. Sapagat kung may tabing, hindi niya marireflect ang Panginoon. Mabuti nga, salamin tayo eh. Ginawa tayo mga salamin, hindi tayo ginawa mga martilyo na taga-pukpuk. Mga salamin, ang function ng isang nagmiministeryo ay isang salamin. Okay, na kung saan siya nakaharap, na i-reflect niya yung image na yan. So, ganun yung pagsasalarawan. No? Kaya ang isang nagmiministeryo, dapat unveiled face siya. No? At siya ay napalaya mula sa mga bondage. Ang isang nagmiministeryo, dapat napalaya siya ng espiritu mula sa bondage. Anong bondage? Bondage of the law. O pwede mo sabihin, brother, hindi naman ako nakikialam sa mga law, sa mga 10 Commandments. Pero madalas, meron tayong man-made law. Mga patakaran, mga alituntunin natin. Number 1, number 2, number 3, yan ang mga susundin mo. O, sinusunod mo yan. At dinidisregard mo ang Panginoon na Espiritu. Ang ibig sabihin ng Lord Spirit, siya ang Panginoon. Kapag siya ay na-disregard mo, naibaling ka, no, sa mga bondage, sa mga kautusan, mga regulasyon, maaari mga mabubuting bagay na iniisip mo. No? Ikaw ay nasa pagkabihag ng mga bagay na yan. No? Kaya, pag sinabi natin tayo ay napalaya, okay, ang Espiritu ang naging Panginoon natin, siya ang hari, siya ang Panginoon, siya ang leader, siya ang Diyos. No? At ikaw ay sumusunod sa Kanya. No? Ikaw ang dinadala niya. No? Pero pag na-disregard mo yung Lord Spirit at nahulog ka sa bondage, sino ang hari? O di ikaw na ang hari. Di ba? Ikaw na ang Panginoon. Ikaw na ang boss. Ano mangyayari? Lagi ka napapaaway kasi boss ka eh. Kasi hari ka eh. Alam niyo ba indication? Yung mga napalaya mula sa Espiritu, hindi na ang Espiritu ang kanilang Panginoon. Lagi napapaaway. So, ganyan ba yung buhay mo? Bakit ka napapaaway? Kasi boss ka. Kasi ikaw ang hari. Kaya, brother, ba't ba lagi ako napupunta sa mga pagtatalo, mga maiinit na sitwasyon? Kasi boss ka eh. Kung hindi ka boss, hindi ka nandyan sa ganyan. Ay, nako. So, yung church life natin, ganyan. Bakit ang daming pingkian? Pagtatalo, debate. No, hindi ganyan. No. Kasi, sila ay hindi napapangunaan ni Lord Spirit. Meron naman silang Lord Jesus. So yung Lord Jesus, yun ang pangalan ng Panginoon. Pero yung Jesus ay Espiritu ngayon. Siya yung Lord Spirit. Ang gusto niya, unveiled yung mukha mo. Nakaharap ka, katulad ng salamin. Siya yung reflection mo. No? At ikaw ay natitigmakan ng kaluwalhatian ng Panginoon. No? So gusto niyo magtalo? Sige, kayo na lang. Ako, Lord Spirit. Pag-enjoy na lang ako sa Panginoon. Amen.
So, dapat walang insulation. Okay. To behold the glory of the Lord is to see the Lord ourselves. To reflect the glory of the Lord is to enable others to see Him through us. See Him through us. Of course, yung Christian life, merong see Him directly. Pero meron din namang seeing Him through us. So, dalawang view. Ako, pumupunta ako sa Panginoon. Gusto ko siya makita. Pero nakikita ko rin siya sa mga kapatid. At ang sarap makatanggap ng pagmiministeryo sa mga kapatid. Kasi yung ministeryo nila, glory eh. Di ba? Pag may glory, may attraction. Di ba? Kaya, minsan sa atin marami mga kapatid, gumagastos. Pupunta sa Poland, pupunta sa Taiwan, pupunta sa USA para makita yung ating mga blending brothers. Ibig sabihin, glory kasi yan. Pagkatapos niyan, uuwi na. Libo-libo ginagastos. Titingin lang, makikinig na mensahe, uuwi na. No? So, yung Poland, mga mahal yan. No? Pagkatapos, umuwi na. Amen. So, kaya ang ministeryo natin, mga kapatid, at yung taong nagmi-ministeryo, iisa. Ang kalwalhatian ng bagong tipang ministeryo ay nakikita sa muka ng isang nagmi-ministeryo. Hindi sila hiwalay. Amen. We are like mirrors, beholding and reflecting the glory of the Lord. This being the case, our face should be fully unveiled, that we may see well and reflect properly. So, brother, kailan ko ba alam na nakakapag-reflect ako ng Panginoon? Kung nakikita mo ang Panginoon. Oo. Nakikita mo ba siya? And ano yan? Yan yung tinatawag natin, matik. Nakita mo ang Panginoon, meron siyang reflection sa iyo. Hindi mo siya nakikita, walang makikitang Kristo sa iyo. Hindi ito pinag-uusapan na kung gaano ka ka-spiritual, o gaano kadaming alam mo, gaano katagal ka na ba sa Panginoon. Hindi yan. No? Ang pinag-uusapan dito, nakikita mo ba ang Panginoon? Oo, pag hindi mo siya nakikita, palagi kang nasa away. Kaya, Lord, gusto kita makita, Panginoon. Oh. Amen. Gusto kita makita. Amen. Okay, so, when we, with unveiled face, are beholding and reflecting the glory of the Lord, He infuses us with the elements of what He is and what He has done. Thus, we are being transformed metabolically to have His life shaped by His life power with His life essence. Oh, ganda ng mga salita rito. Ang transformation. Ihuhugis ka niya. Okay? Sa anyo, sa shape, sa larawan ng buhay, naggagawin ng kapangyarihan ng buhay. So, ibig sabihin, ang transformation ay kapangyarihan ng buhay upang dalhin ka, okay, sa uri ng buhay na yan. Hindi yan self-improvement. Hindi tayo naniniwala. Ako hindi naniniwala sa mga self-improvement, mga resolution. Brother, ito, bagong taon na naman, magbabagong buhay na ako. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Okay? Ibig sabihin, walang effect ang mga resolution. Tatanda ka dyan. Resolution are meant to be broken. Walang ano yan. So, transformation lang ang nakakapagbago sa tao. Kasi ito ay gawa ng buhay. No? I-reshape ka niya, ipoporma ka niya, no? Sa buhay na kung anong dapat. Katulad ng mga, okay, ang life kasi meron siyang tinatawag na law. Okay, na kung anong uri ng buhay siya, yun din ang kanyang magiging bunga. Diba? Katulad ng puno ng mangga.
Lahat ng bunga niya, mangga. Walang lalabas na atis o apple. Kasi yung buhay niya, ipinoporma niya. No? Kung anong buhay meron siya. Ang buhay na tinanggap natin ay buhay ni Kristo. Colossians 3, Christ is our life, ang linaw. Christ is our life. Sapagkat siya ang buhay natin, tayo ay natatransforma tungo sa buhay ni Kristo. Ang kapangyarihan ng kanyang buhay, isi-shape kanya tungo sa buhay at kalikasan ni Kristo. Yan ang transformation. No, yan ang direksyon, no, na tayo ay gawing katulad ni Kristo sa buhay at sa kalikasan. Amen. Okay. So sabi dito, okay. Thus we are being transformed metabolically to have His life shaped by His life power and His life essence. That is, we are being transfigured mainly by the renewing of our mind into His image. Being transformed indicates that we are in the process of transformation. So ito yung buong buhay Kristiyano natin ay isang proseso ng transformation. Hindi self-improvement. Ang tunay na pagbabago ay transformation. Amen. Ang iba mabilis matransforma dahil sila ay nakikipag-cooperate sa Panginoon. Everyday hinaharap nila yung mirror nila sa Panginoon. No? At kung may naramdaman sila mga tabing, ito ay inaalis nila. Nililinisan nila yung mirror nila. Hinaharap sa Panginoon. Merong reflection. Kaya ongoing yung transformation from glory to glory. Mabilis ang transformation nila. Kaya sa Biblia, sabing ganon, isang araw, pagbalik niya, I think that was in the Gospel of John, pagbalik ng Panginoon, makikita niya tayo na kamukha niya. Pag na-meet mo ang Panginoon, makikita mo, magkamukha kayo. Yan ay hindi resulta ng isang iglap. Ito ay bunga ng isang panahon ng pagtatransforma na hanggang sa na-meet mo ang Panginoon, kamukha mo siya. Sasabihin ng Panginoon sa iyo, kamukha tayo. Sasabihin mo, Panginoon, kamukha kita. Sasabihin ng Panginoon, oo nga, kamukha kita. Biblical yan. No? Kung gusto niyo, i-message niyo ako, bibigay ko sa inyo. Anong verse yan? Na pag nakita mong Panginoon, kamukha mo siya. Amen. So, hindi tayo rito nagsasalita ng walang batayan. Otherwise, concept lang yan. So, inalis natin yung mga concept, mga veil yan eh. No, dapat lahat ng sinasabi natin ay batay sa kasulatan sa sinasabi ng Biblia. Di ba? Ang linaw. Amen. To be transformed into the same image is to be conformed to the resurrected and glorified Christ, to be made the same as He is. So yung direction ng transformation, okay, ay ang maiwangis sa nabuhay na muli at naluwalhating Kristo. Ibig sabihin, yan yung kakumpletohan ng mga proseso ng Panginoon. No? Ano si Kristo ngayon? Ang nabuhay na muli at nailuwalhating Kristo. Yan siya ngayon. Ano ang direksyon ng ating transformation? Maging katulad niya. Naluwalhati at nag-glorified na Kristo. No, sa buhay at kalikasan. Ang transformation, hindi siya yung tsamba na bahala na kung ano lumabas. Hindi. Yung kapangyarihan ng buhay, gagawa siya ng pagtitigma. Gagawa siya ng pagpupuspos. Gagawa siya ng taloy tungo sa atin. Hanggang unti-unti, nagkakaroon ng korte, nagkakaroon ng image. Okay. Tungo sa nabuhay na muli at nailuwalhating Kristo. Brother, gano'ng katagal ba yan? Ano naman yan? Huwag ka mainip. Kasi pag ikaw ay natatransforma, hindi ka maiinip. No, ang ibig sabihin yun, naiinip,
Hindi natatransforma yun. No, yan yung proseso. Amen. Okay, so, from one degree of glory to another indicates an ongoing process of life in resurrection. The expression, the Lord Spirit, strongly proves and confirms that the Lord Christ is the Spirit and the Spirit is the Lord Christ. In 2 Corinthians 3, this Spirit is revealed as, the inscribing Spirit, the Spirit who gives life, the ministering Spirit, the freeing Spirit, the transforming Spirit. So yan yung mga title ng Espiritu na nagpapakita sa atin, isang Espiritu na gumagawa sa atin. Kaya yung Espiritu ngayon, sinasabi ko nga, kasi Lord Spirit siya. Lord Spirit siya. Ito yung kailangan natin sa lahat ng ginagawa natin. Upang ang maging Panginoon ng buhay natin ay si Kristo. Dapat meron kang pandama ng Espiritu sapagkat siya ang Panginoon eh. Kaya meron tayong, oh Lord Jesus, yan ang pangalan ng Espiritu. Okay? At ang experience naman ay ang Lord Spirit. Meron kang kamalayan, meron kang damdamin, ang Espiritu ang nangunguna sa buhay mo. At ikaw ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng Espiritu. Kaya Lord Spirit siya. Yun ang ibig sabihin niya. Maging tayo sa loob ng coordination natin. Walang boss dito. Walang bossing-bossing. Lahat tayo nasa kapamahalaan ng isang Espiritu. Dapat may pandama tayo. Nagsasalamuha tayo, sama-sama tayong nananalangin. May pandama tayo na ang isa na nasa gitna natin ay ang Espiritu. Diba? Kaya yung mga RO ng church, dapat magsama-sama kayo. Mag-pray kayo, manalangin kayo. Walang bossing-bossing. Ang Espiritu ang Panginoon. Sa loob ng eklesiya, namamahala ka. Hindi ikaw ang boss. Panginoon, anong gagawin ko rito? Paano ko aalagaan ng mga kapatid? Paano ko pamamahalaan itong eklesiyang ito? Hindi ikaw ang boss. Ang Espiritu ang boss. So, yun yung ibig sabihin yan. At itong Espiritu na to, gagawa siya sa atin. Sabi niya, inscribing Spirit siya. Ibig sabihin, nagtatatak tong Espiritu na ito. Habang gumagawa ka, okay, siya ay nagiging kaisa mo. Meron kang tatak ng Espiritu. Tapos sinasabi rito, ang Espiritong ito ay nagbibigay ng buhay. Ang paglilingkod natin, dapat may buhay yan. Pag walang buhay, walang service. Sino nagsiserve na wala namang buhay? Ano bang klaseng service, walang buhay? Dapat ang pagsiserve natin, nagmi-ministeryo ng buhay. Maski ikaw, nagpupunas ka lang ng silya sa meeting hall, dapat nagmi-ministeryo ka ng buhay. Yung mga umuupo sa silya. Ba't kaya pag umupo ako dito, merong buhay? Kasi pinunasan mo eh. Totoo yan. Yung mga nagluluto sa kitchen, dapat nagmi-ministeryo ng buhay. Hindi lang nag-iisip na, paano bang masarap na luto? Ako isang magaling naman tagaluto. Hindi, Panginoon. Itong mga niluluto ko, sana lahat ng mga kumain nito, mahalin ka, makatanggap ng buhay. Dapat nagpe-pray. Lahat ng service natin, nagmi-ministeryo ng buhay at umaasa sa Espiritu. Amen. So, sinasabi niya, ministering spirit. Di ba? Pag nagmi-ministeryo ka ng Espiritu. Espiritu ang biniministeryo mo. Sila ay nakakatanggap ng Espiritu. Tustos mula sa atin. Praying Spirit. Nagpapalaya ang Espiritu na ito. Ang mga tao ngayon, nasa mga ilalim ng bondage, ang daming bondage.
bondage ng mundo, bondage ng trabaho, di ba? Bondage ng mga bisyo. Ang dami, hindi makawala, para bang nagapusan. At ang iyong pagmiministeryo ng Espiritu, kakalagan sila. Kaya yung mga kapatid, minsan, Panginoon, nakinig ako sa brother na ito, nakalag ako. So, sino nagkalag? Hindi yung brother, yung Espiritu ang nagkalag sa iyo. Tandaan natin, ang mga ministro ay ginagamit ng Panginoon para sa pagmiministeryo ng Espiritu. At kahuli-hulihan, transforming Spirit. Ayan na, yung Lord Spirit ay transforming Spirit. Amen. So, ito ay all-inclusive Spirit. Okay? At ang mga ministers ni Kristo, ito ang kanilang ministeryo sa bagong tipang ekonomiya. So, last paragraph na ako. After speaking about the ministry of the new covenant, the apostle spoke about the ministers of the new covenant. From verse 12 through verse 18, he depicted the new covenant ministers as persons whose hearts have turned to the Lord, whose faces are unveiled, who are enjoying the Lord as a Spirit, freeing them from the bondage of the law, and who are being transformed into the image of the Lord by beholding and reflecting Him. So lahat yung mga work ng Espiritu na binasa natin kanina, lahat yan naisagawa at naranasan ng isang tagapaghain ng bagong tipang ministeryo. Kaya ganyan na i-equip ang mga tagapaghain ng Panginoon. Lahat na ito ay fully equipped ng nagpapaloob sa lahat na Espiritu upang siya ay maging isang karapat-dapat na tagapaghain ng bagong tipang ministeryo ng Panginoon. Kaya sa atin, sa gitna natin, lahat ng mga kapatid ay qualified na maging tagapaghain ng bagong tipang ministeryo. Ang qualification natin ay napasakdal ka ng Espiritu. Hindi tayo nandito dahil mga theologian. Hindi natin kailangan yan. Hindi tayo naririto dahil may mga degree tayo ng ikaw ay isang scholar ng isang seminaryo. Hindi yan ang habol natin. Dapat napasakdal ka ng Espiritu upang maging isang tagapaghain ka ng bagong tipang ministeryo, at ito ay isang ministeryo ng kalwalhatian. Amen. Through such a process of transformation, they are constituted ministers of Christ by the Spirit with the elements of Christ's person and work. Ang ibig sabihin, ang proseso ng pagpapasakdal bilang isang tagapaghain ng bagong tipang ministeryo, siya ay nalalinan ng mga elemento ni Kristo at ng lahat ng mga proseso na dinaanan ng Panginoon. So ito ay hindi lang isang accomplished fact, kundi isang realidad na nailalin sa Kanya. Hence, their person is constituted of and with Christ, and their ministry is to minister Christ to others, infusing them with the all-inclusive Christ as the indwelling, life-giving Spirit. All believers should imitate such a ministers to be the same kind of person and to accomplish the same kind of ministry. So sinasabi natin, isang ministeryo lang meron tayo. At ito ay ang ministeryo ng bagong tipang ekonomiya ng Diyos. Ministeryo ng kalwalhatian ni Kristo. At lahat ng mga ministers o mga tagapaghain ay mga natigmaan, napuspusan, nabuuan ng ministeryong ito upang sila ay maging qualified na tagapaghain ng bagong tipang ministeryo ng bagong tipan. Kaya ang ganda ng mga message natin. Kaya nawa ma-enjoy ninyo ito sa inyong mga MR.
ma-constitute tayo, mabigyan tayo ng liwanag ng Panginoon. No? At patuloy na sumulong yung ating buhay bilang isang Kristiyano. Amen. Lord Jesus, salamat Panginoon sa mga patuloy mong gabay sa amin. Salamat sa iyong kaawaan na kami ay ginagabayan mo. Sa pamamagitan ng mga salita ng ministeryo, pinapasakdal mo kami upang kami maging mga tamang tagapaghain ng bagong tipang ekonomiya. Panginoon, kung saan ang iyong kalwalhatian ay naisisilay sa amin. Panginoon, gawin mo na ang aming buhay araw-araw ay katulad ng isang salamin na walang tabing sa harapan mo upang sa ganon, Panginoon, ma-reflect ka namin. Madala rin sa amin ang transformation ng Espiritu araw-araw upang kami matransforma from glory to glory. Salamat, Panginoon. Amen.